I think yung pinaka-paborito natin sa lahat. Times of blessing. So, what will you do with your blessing? Sino po sa inyo dito yung nag-pray and naghihintay kayo and then nag-pray kayo for a long time and then binigay ni Lord yung prayer nyo? Pero, after ibigay ni Lord, i-answer ni Lord yung prayer nyo, na-overwhelm kayo. Meron mo gano'n? For example, i-pray ka ng work. And then after matanggal ko sa work, na pinag-pray mo na, and then you feel parang overwhelmed ka, parang, kayanin ko ba ito? Akala ko kasi ito yung gusto ko. O di kaya, nag-pray ka ng boyfriend or girlfriend. Tapos na-overwhelmed ka, hindi mo na kaya. Hindi mo pala kaya pumasok sa isang boyfriend, girlfriend na, pati binigay mo sa akin. Di ba? O di kaya, nagpipray ka ng anak. Tapos na-overwhelm ka bilang bagong parent, parang hirap pala magpalaki ng anak ngayon. No. Kumpara noon. So, or maybe, nagpipray ka for a long time ng healing, and then tinagot ka ni Lord, tapos para sa'yo parang, Lord, ano gagawin ko sa healing na ito na binigay mo sa akin? Tuwa naman ako, tapos nakita ko aking isang inaanak kayo, special mention. So, di ba sometimes we focus too much po sa season of hardship, saka season of waiting. Manito pa po na yun. Tama, di ba? Minsan nagpo-focus tayo doon kasi ang season of hardship, saka season of waiting, wondering, ito yung panahon na parang feeling natin, ito yung panahon na tinitest tayo ni Lord. Tama ba? Kasi madalas na-associate po natin itong hardship, yung waiting sa panahon ng testing. Pero, hindi natin madalas pinag-uusapan na yung season of blessing ay season of testing din. In fact, mas mahirap ang season of blessing kumpara sa season of hardship at season of waiting. Kasi bakit? Mas maraming bumabaksak sa panahon ng season of blessing kaysa sa season of waiting and hardship. In fact, mas closer tayo kay Lord sa panahon ng season of hardship kaysa sa season of blessing kung hindi tayo magiging maingat sa ating sarili, sa ating relasyon kay Lord. So, ang season of blessing is a season of testing too. Bakit? Kasi yung blessing ni Lord, mayroong purpose yun. Hindi lang yun ibinigay ni Lord para sa atin, para lang mag-enjoy tayo sa life. May purpose si Lord sa mga blessing na binibigay sa atin. In fact, kapag binigyan tayo ni Lord ng blessing, He expects na steward po natin yon. I-manage natin ng maayos yung blessing na yon kasi hindi po atin yon. Si Lord na nagmamay-ari ng blessing na binibigay niya, pinagkakatiwala niya lang sa atin. The same way na yung word na manager ay nagmamanage ng isang business, katiwala, ganun din naman po yun. God expects also na tayo ay mag-grow sa season of blessing and gagamitin natin yung season na yon, yung blessing na yon for His glory. So, matindi po ang season of blessing kumpara sa season of hardship. Although, syempre, pag pinapili tayo, mas gusto natin yung season of blessing kaysa season of hardship. Pero, ang point ko is, sa bawat season, including this season, ito po ay testing din. In fact, ito yung sitwasyon na kung saan naruruto na ang mga Israelites. Wala na sila sa slavery sa Egypt. Hindi na sila nag-wonder. Papasok na sila. Kumbaga parang answered prayer na. Ito na sila. Hindi na sila slaves. Hindi na sila nag-wonder na andito na yung katuparan ng pinipipray nila at pangako sa kanila Lord. So, ang promised land is not a land ng hindi na po ito isang reward. Di ba madalas pinag-usapan? Ginagamit natin yung word na madalas ginagamit yung promised land. Parang reward yan, something. Pero nanineglect or hindi napapansin. Hindi na-realize. It's a season of, or it's a place of testing din po. Ite-test yung character po natin. So, saan po ba, tingnan natin kung anong itsura ng blessing na naranasan at pinangako ng Lord sa mga Israelites bago sila pumunta sa Promised Land. Ito po yun. Sabi sa Deuteronomy chapter 7:13, ilan lang po ito pag binasa po natin. Pumili lang ako ng dalawang passages para ipakita sa inyo ano ba yung naghihintay
Ano ba yung promised land? Ano ba yung mga promises ng Lord para sa mga Israelites? Deuteronomy chapter 7, verse 13 to 15, si Lord sabi niya sa mga Israelites, when you arrive in the land, that's the promised land, He swore to give your ancestors, you will have large harvest of grain, new wine and olive oil, and great herds of cattle, sheep and goats. You will be blessed above all the nations of the earth. Above all. Napasin nyo, no? Kaya may favor ng Lord sa Israel. None of your men or women will be childless. So, lahat magkakaanak. And all your livestock will bear young. Kumbaga, walang baog. Kumbaga sa panahon natin, sa kanila. And the Lord will protect you from all sickness. Imagine mo, no? I-bless ni Lord yung family, i-bless ni Lord yung agriculture, walang magkakasakit. He will not let you suffer from the terrible diseases you knew in Egypt, but He will inflict them on all your enemies. So, iyon yung blessing ng Lord na pinangako ng Lord sa kanila. And then in verse, ayan, ano na ba ako mag-read? For the Lord your God is bringing you into a good land, flowing streams and pools of water, with fountains and springs that gush out in the valleys and hills. It is a land of wheat, barley, of grapevines, fig trees, pomegranates, of olive oil and honey. It is a land where food is plentiful and nothing is lacking. Imagine mo yun, walang kulang, hindi sila magkukulang. It is a land where iron is as common as stone and copper is abundant in the hills. When you have eaten your fill, be sure to praise the Lord your God for the good land He has given you. So, land of milk and honey. So, ibig sabihin, ito po yung pangako ng Lord. Imagine nyo from slavery to wandering, and now, nasa promised land na. Nag-transition na sila. Ibang season na to ngayon. Season of blessing. At ito po yung mga fulfillment ng mga pangako ni Lord niya. Pag binasa niyo po yung Joshua, makikita niyo po na finulfill ni Lord yung lahat ng promises niya sa bayan niya. Ito po yung mga chapters, Joshua chapter 3 to 4. Napasok po nila yung land. Naging victorious po sila sa mga kaaway. Joshua 6 to 12, nakuha po nila yung cities and farmlands. 6 to 12, sorry na namali ako doon, hindi ko siya na-edit. And then rest and peace, and then full confirmation. Lahat po ito ay naranasan at ibinigay ng Lord sa kanila as promise ni Lord. So, ang question po natin is, ano po ba ang gagawin natin sa blessing kapag na-receive natin mula sa Lord? Ano gagawin nyo? Think of your blessing sa ngayon. Either ito ay isang trabaho, ito ay promotion, ito ay business, ito ay anak, at any blessing na binigay ni Lord. Tanong mo, Lord, ano ang gagawin ko dito sa blessing na to? Sa season ng blessing na to, paano ko magiging faithful sa iyo? Paano ko mababantayan ang sarili ko na manatiling faithful sa panahon na pinagpapala mo ako? Di ba? Ang bigat nun kasi ang season of blessing ay season of testing din. So, meron po akong 4 na R para mas madali yung tandaan paano tayo mabubuhay faithfully sa season ng blessing. Kung paanong pinaghahandaan natin yung mga hardships, mga season of waiting, wandering, mas paghandaan din po natin tong season of blessing. Number 1, una, i-recognize po natin yung katapatan ng Diyos. Kilalanin natin na tapat ang Lord. In fact, sabi ko sa Joshua chapter 21, verse 43-45. Pasahin ko, no? So the Lord gave to Israel all the land He had sworn to give their ancestors. And they took possession of it and settled there. So, ibig sabihin, nasa promised land na sa sila. Ibinigay na sa kanila ng Diyos yung promised land. Pumasok na sila doon sa answered prayer. And the Lord gave them rest on every side. Wala na silang kalaban. Ibig sabihin, payapa na sila. None of their enemies could stand against them, for the Lord helped them conquer all their enemies. That explains kung bakit up to now, hindi matalo-talo ang Israel. Kasi kakampi nila ang Lord.
Uh, None of their enemies could stand before the Lord helped them conquer all. Not a single, ito po, pakinggan nyo, not a single one of all the good promises the Lord had given to the family of Israel was left unfulfilled. Everything He had spoken came true. Ito po yung kinakahintay-hintay ng mga Israelites, ng bayan ng Diyos, ng mga Jews. Ang makapasok sila sa promised land at manirahan sila doon. Imagine mo, 400, how many years? 400 years of slavery. How many years of wandering? 40 years. So finally, nasa promised land na sila, ni-enjoy nila ang season of blessing. Sa life natin, madalas tayo, di ba? Lord, finally, lahat ng, yung matagal ko nang pinagpipray, yung matagal ko nang hinihintay, finally, nag-materialize na rin. So darating ang time na yung blessing ni Lord na yon, ang mangyayari sa atin is, iisipin natin na parang, Lord, pinagtrabahuhan ko to ha, ang tagal dugot pawis ko to, nagsunog ako ng kilay dito. So, ang tendency, sa halip na ang credit kay Lord, ang credit parang gusto natin kuhanin. So, parang deserving ko to. Nagsakripisyo ako, deserving ko to. Kasi bakit? Nagtipid ako, deserving ko to. Ang dami kong ginawa. Pero, pag tinignan po natin, yung binasa natin kanina, makikita natin si Lord ang faithful through every season. In fact, pag binalikan natin ang ating buhay, sino po sa inyo yung nag-apply or naghintay ng work sa matagal, di ba? Sino dito may business? Sino dito? Diba? Ang hirap, pag binalikan mo ang buhay mo, sino yung nagbukas ng door para sa inyo? Para magkaroon ng work? Kayo? Sino ang nag-open ng opportunity para sa inyo? Para, let's say, meron kang transaction or business na mag-grow? Kayo? Sino nagbigay sa inyo ng hininga pagising niyo pa lang sa umaga? Kayo? Sino ang nagbigay ng strength? Kayo? Sino ang nag-open ng mga opportunities para kung may problema mag-solve? Di ba si Lord naman lahat yun? So, si Lord napaka-faithful. Dapat i-recognize natin na siya ay faithful to everything. So, yung blessing na meron kayo ngayon, meron na tayo ngayon, dapat i-recognize, Lord, kung hindi dahil sa'yo, wala ito eh. So, tapat ka at pinanindigan mo yung pangako mo na pagpapalain mo ako. So, sa bawat season, i-recognize natin, i-acknowledge natin na si Lord ay tapat. In fact, meron akong, sino na kaya sa Chick-fil-A? Ay, saan mag-open dito? Isa po ito sa paborito namin fast food restaurant sa Amerika. Para sa Jollibee, McDonald's. Ang difference lang, totoong chicken. Like for example, pag sinabi mo chicken, parang burger, yung parang chicken. Oo. Talagang chicken, hindi yung breadings na puro taba lang. Ano ba tawag doon? Nuggets. Hindi process na, talagang chicken talaga. Christian company po ito. Sinimulan po siya ni Truett Cathy. Yung fast food chain, nagsimula na siya sa maliit. In fact, hanggang sa maging sikat po siya na sa Amerika. Ang sarap niyan kasi pag pumasok ka dyan, talagang excellent ang service. From parking to dining, excellent ang service niya, napakaganda, napakalinis. Siya, dahil Christian, founded sa Christian values, pinapalakad po niya yung operation sa isang kaparaan ng Kristiyano. Close sila pag Sunday. In fact, ang Sunday ang pinakamalakas na negosyo, di ba? Time. Kasi bakit? Andun yung maraming tao ang papahinga. Pero siya naniniwala na kaya pagpalain ni Lord yung Monday to Saturday. Tandaan niyo po ito kung may business kayo. Kaya pagpalain ni Lord yung Monday to Saturday. Pag in-honor mo yung Sunday. Kasi principle ng Sabbath yun. Of course, yung hospital, hindi pwede magsabayan. Yung pharmacy, pero ang point ko is, sometimes natitempt tayo na sa panahon ng blessing, lahat gusto natin kuhanin ba, i-open. Pero siya pinanindigan niya na
patatakbuhin niya yung blessing, yung company na to sa kaparaan ng Kristiyano. So, hindi siya na-tempt na dahil madaming opportunity financially na pwede pang maging kung open ng Sunday, nanindigan siya doon. Kasi bakit? Nakita niya at naranasan niya na tapat si Lord sa lahat ng panahon. Ako yun din ang prinsipo namin pag meron akong mga kilala dati, nagsimula lang siya. Ano matawag doon? VA, work from home. Kasi nga gusto magkaroon ng time sa family, magkaroon ng time sa Lord. Ito na, sabi niya gusto ko mag-VA, mag-work from home kasi malaki ang time kaya kong gawin. Kumikita na. Nung mangyari parang start na ng 4 hours, 8 hours, ay meron pa. Sige, gawin ko pa hanggang 12 hours para kumita pa ako. Ay sayang Saturday. Yung why, nalimutan yung why, na kaya niya ginagawa yun for the Lord. Na si Lord yung nag-o-open opportunities hanggang sa kainin na ng sistema na mas pahalagahan yung wealth. Wala masama doon, pero kailangan lang natin i-recognize na si Lord ang nagbibigay nag-o-open ng opportunities sa mga blessings sa atin. So, think of the blessings na meron kayo ngayon. So, every day, i-open natin ang eyes natin na, Lord, lahat ng meron ako dito, lahat ng meron ako ngayon, mula sa iyo to. Wala akong pwedeng ipagyabang, wala akong pwedeng sabihin na dahil sa ma-impluwensya ako, o di kaya ay maboka ako, or sobrang talino ko, kundi lahat ito ay mula sa iyo. So, kilalanin po natin si Lord sa blessing na meron po tayo. Wag po nyo i-attempt na maging nakuhanin kahit na small na credit po. Si Lord po ang siyang dapat na i-acknowledge po natin. Pangalawa po, ito po yun. Connected po siya. Una is recognize. Pangalawa, receive the blessing with humility. With humility. Diba? Ano po sabi ng Deuteronomy chapter 8, 17 to 18? Sabi ni Lord, for when you have become full and prosperous and have built fine homes to live in. Kasi yung mga bahay nyo rin, diba? Fine homes to live in. And when your flocks and herds have become very large and your silver and gold have multiplied along with everything else, be careful. Be careful, mag-ingat kayo. Number 14, ang sabi to, do not become proud. And at that time, and forget the Lord your God who rescued you from slavery in the land of Egypt. He did all this so you would never say to yourself, I have achieved this wealth with my own strength and energy. Pwede po natin sabihin, kapag nasa kalagitnaan na tayo ng blessing, kapag na-achieve na natin yung blessing, minsan pinipipray natin na pwedeng, ang galing ko, finally, nag-materialize din, nangyari din yung pinapangarap namin. Yung isa parang social media pa ngayon, no? Binabrag pa natin, pero pwede po tayo dumating sa ganung part-time. Kaya nga ang ginawa ni Lord, wininingan na po sila, wag na wag kayong magiging proud. Kasi God opposes the proud and gives grace to humble. Ayaw ni Lord ng proud. Kahit ni isa, wag natin kukuhanin yung glory na para kay Lord. Kapag pinagpapala niya tayo, pwede natin sabihin talaga yun, parang, Lord, lahat ng kayamanan ko na to, dahil ito sa akin. So si Lord po ang siyang nag-o-open at nagbibigay ng opportunity. Ang success, dangerous. In the same way na dangerous ang hardship. Kasi anong pwedeng mangyari sa success? Examine yung heart. Di ba? Pansinin niyo po yung mga successful people. Di ba madalas sinasabi natin, nagbago na siya. Di ba? Parang hindi na siya tulad ng dati. Dati napakasimple lang niya. Dati pwede mo siyang, alam mo yun, parang airing na, meron ng, yung di ba, nagkaroon na ng something na kinain na nung success yung kanyang heart. Wag po natin, sabi niya, do not forget. Wag niyong kakalimutan si Lord.
Siya yung nag-rescue. The same way na sabi niya, siya ang nag-rescue sa, sa slavery sa Egypt. Ganyan din naman sa atin. Si Lord ang nag-rescue sa atin saan? Sa kahirapan. So huwag natin siya kakalimutan sa panahon ng kasaganaan. Huwag natin siya kakalimutan. Kasi, lagi mo tatandaan, siya ang laging nagpo-provide, nag-o-open, nagsusustain. Kaya huwag natin siyang kakalimutan. Kaya di ba, do not become proud. So parang, bago po natin tanong, Lord, how do I honor you with my blessing? Dapat tanong natin, Lord, na-acknowledge ba kita sa blessing na meron ako? Tanongin niyo sarili niyo. Na-acknowledge niyo ba? Napasalamatan niyo ba si Lord? Yung totoo. Kayo lang naman. Kung anong meron kayo ngayon, masasabi mo ba na, Lord, ikaw muna, parang after mo ibigay sa akin ito, parang nalimutan na kita Di ba? Na-acknowledge niyo ba siya? Kasi mahirap po talaga na kapag hindi natin siya na-acknowledge, ang mangyayari is magsisimula na po yung pagbabago sa heart natin. Yung konting parang, galing ko, unti-unti po yun, kakainin po yung heart natin hanggang maging proud na po tayo. Kaya, lagi natin tatandaan, maging watchful po tayo, maging sensitive po tayo sa lahat ng nangyayari sa buhay natin. Konting parang kibot, parang halimbawa, sa sales, konting, pag may bagong customer, Lord, salamat. Ikaw ulit papadala ng mga customers. May repeat orders, Lord, salamat, of course, gagawin natin yung part natin, na maging excellent tayo sa service, maging excellent tayo sa ginagawa natin, pero we lead to God kung ano yung part na hindi natin kayang galawan, or even yung kaya natin, pinagkakatiwala natin kay Lord. So, everything we have is from God. Kaya po yung promotion, yung healing, yung success, hindi po yan isang parang trophy. Di ba pag may answered prayer, parang gusto mo na lang parang doon? Lalo yung mga, di ba, sa social media ngayon, kulang na lang i-post mo ng mga 10 pictures na isang post lang yun Yung mga ganyan. Isang picture, walang galawan, di ba? Hindi po siya trophy na parang ipagmamalaki natin na, Lord, look, parang, ay, Lord, or yung mga tao. Isa po siyang pang-test at isa po siyang responsibility. So kapag bless kayo ni Lord, imagine nyo, salamat Lord, pero sabi nga ni Spider-Man, with great power comes great responsibility. So, with great blessing comes great responsibility. Responsibility na maging mabuting katiwala ni Lord, responsibility na mag-grow habang na-experience natin yung blessing ni Lord, at responsibility na na i-honor si Lord sa buhay natin at sa buhay doon sa blessing na yon. So, tanong, paano natin i-honor si Lord sa ating blessing? For example, may work ka. Paano mo i-honor si Lord sa work mo? Natanong niyo po ba sarili niyo, Lord, paano ko tayo honor sa work ko? Gamitin mo ang life ko. Maging blessing ako, maging light. Instead na ako ang kukundak, ano ba yun? Yung parang papatay sindi. Pundido yung ilaw ko. So paano mo kung halimbawa isa kang employer, Lord, itong blessing na to, binibless mo ako lahat to sa iyo. Paano ko to gagamitin para i-honor kita? Paano kita mapapupurihan dito? Kung ikaw ay pinagaling ng Lord, big blessing yon. Lord, paano ko magagamit itong new life for your glory? So, blessing po ni Lord, kailangan po nating pahalagahan. Kailangan po nating maging humble tayo kay Lord kasi, again, ayaw ni Lord ng proud. Ayaw ni Lord ng proud. The more na pinagpapala tayo ni Lord, di ba sabi nga the more na pinagpapala tayo ni Lord, the more daw tayong mas lalong lumuluhod. Kung paano yung dati, nung times na panahon ng taghirap, di ba pag panahon taghirap, napakaraming oras manalangin. Di ba? Kulang na lang, gusto mo maghapo ka, mag-iiyak na manalangin, di ba? Eto na, pinagpala ni Lord. Parang, Lord, sorry wala akong time
Papanoorin ko pa yung series sa Netflix. Dati walang Netflix kasi walang pambayad ng ng kuryente. So maraming time kay Lord. Ngayon may flat screen. Ano ba yun? Buti nila, natapos ko na yun. Ano yan? Yung may diet, yung tangerine. Ang sarap ng pastor. Hindi ko mabitawan. Dati nakakapag-small group. Pastor, sayang yung sayang yung racket pa eh. Alam mo yun? Yung dati, napakalaki ng time. Humble na humble ka. Hanggang sa maging proud ka na. So, don't be proud. Tanggapin natin yung lahat ng blessing ng Lord with humility. Lord, salamat kasi sa kabila ng hindi ako deserving ng mga blessing na meron ako ngayon, pero still, pinagpapala mo ako. Ginagawa ko yung part ko, pero lahat ng glory para sa iyo. And then, pangatlo po ay, remain, ito yung mahirap. Remain faithful to God in times of abundance. Manatili po tayong tapat sa Lord sa panahon ng kasaganaan. Ay, napakahirap dyan. Dito po maraming bumabaksak na Kristiyano. Pag nakaranas na po ng pagpapala, nakaranas na po ng kasaganahan, marami pong bumabaksak. Kaya po, ang sabi nga ng Lord, be careful, be careful. Binigyan ng warning yung mga kabayan niya, be careful. Ngayon din naman tayo, be careful. Baka akala niyo po kapag pinagpala kayo, as your prayer na ay gano'n-gano'n. Ang kaaway po ay hindi nagpapahinga. Sa panahon ng kasaganahan, mas lalo tayong, alam mo yung guard, parang binagawa natin yung guard. Kasi bakit? Masarap na ng ng life eh. Nasa sopa ka na, nag-Netflix ka na. Unlike dati, parang konting pray without ceasing, Lord. Nakikibaha ka ba? In Jesus' name. Ipuin mo po yung tao niya para pagpalain ako. Ipuin mo po yung customer na yun. Ayun yung answered prayer na nagbe-bless ko na. Parang wala na, parang masarap na buhay. Lord, salamat finally. Masarap na buhay ko. Kumakain ako ng 3 araw, di pa nga dessert or lagi sa Contis. Ano mo yun? Parang, pag-prayer? Anong prayer request mo? Ay, wala na. I'm okay na. Okay na ako sa life. Pero hindi ko alam na parang dapat mas lalo pa kang prayerful. Pwede mo ipag-pray yung heart ko. Di ba? Na napantayan ni Lord, maging aware ako. Pwede mo ipag-pray yung business ko sa kayo mga tao na paligid sa akin na mas lalo akong maging aware kasi pwedeng maging cause itong blessing. In fact, magiging cause siya kundi magiging maingat na bumaksak po tayo spiritually. So, when life is hard, masarap mag-pray. When life is good, nakakatamad mag-pray. Kasi bakit? Yun nga, di ba? Mawawalan ka talaga ng time eh. Bukod doon sa Netflix, nakadata ka syempre Andi-data ka kung meron ka social media pa. Sa kabataan, may TikTok pa yun. Saka IG. Ako wala akong ganun eh. O kung mahilig ka pa magkape, sandali na meron akong friends eh. Alam niyo, ipapatong-patong-patong na lahat. Why? Because lahat ng mga needs or mga wants mo na dating may time ka kay Lord, kinain na kaya ng i-sustain ng blessing. Nanalimutan natin kaya kami para sustain kasi si Lord ang nagbibigay noon. So, wag po natin kakalimutan, maging faithful po tayo kay Lord sa panahon ng blessing dahil delikado po siya. Hindi po siya nakakatawang biro. Hindi siya biro. So, pag panahon ng abundance, bantayan po natin ang heart natin. Kung paano naging prayerful po tayo ng panahon ng hardship, mas maging prayerful po tayo. Kung noong time ng 30 minutes na po tayo nagpipray, gawin natin 1 hour. Sabi parang,
So parang hirap naman noon kasi lalo na kasi dati noon walang notification kasi wala kang data eh ngayon, ang dami mo ng kaagaw. So mas maging intentional po tayo, mas maging discipline po tayo. Nabantayan natin yung ating prayer life, ang ating word, devotional life. May time pa ba ako kay Lord sa panahon na ako pinagpapala ni Lord? Kung wala ko ng time sa pag-pray, then dapat maalarma na ako. Anong ginagawa ko sa panahon na yun? Dati ang dami kong time. Ngayon ang ginagawa ko yun. Sa panahon na nagbabasa ako ng Biblia, nanalangin. Dati ang dami kong time kay Lord. Ngayon sa panahon na blessing, ano yung kumakain nito? Bakit wala ako? Wala na akong time. Dati nakaka-attend ako ng small group. Nakapag-fellowship ako. Bakit ngayon wala na? Kung ang reason ay dahil sa blessing na kinain ng gusto yon, then recalibrate, mag-reflect ka, ano ang gagawin ko para mas mapalago ko pa yung time ko for the Lord? Kasi nga dati kaya naman natin na pinagpala tayo, Lord, bakit hindi natin kaya? So manatili po tayong faithful kay Lord sa panahon ng blessing. In fact, isa sa paborito ni Lori, hindi ka nabasa ito, no? Ayun, the Lord your God will soon bring you to the land He swore to give you, basahin ko na may highlight. It is a land with large and prosperous cities that, tignan niyo po yung hinighlight ko lang po kasi, you did not build. The houses will be richly stocked with goods you did not produce. You will draw water from cisterns you did not dig. And you will eat from vineyards and olive trees you did not plant. Ini-emphasize ni Lord sa kanila, yung bibigay ko sa inyo, wala kayo dito, parang masasabi na, parang ambag. Lahat ako ito. So, ganoon din sa atin. Baka akala po natin dahil, syempre, matalino, nagtatrabaho ka, may pera. Parang, ako naman na ito pera ko ito, sahod ko ito Pero wala po natin kakalimutan, si Lord na nabigay sa inyo ng trabaho. Kay Lord pa rin yon. So lahat ng meron tayo mula kay Lord Diyos, so maging faithful tayo even sa paano natin i-manage ang pera. Baka akala po natin dahil pinagpapala tayo Lord na marami, may kalayaan na tayo na i-manage, na gastusin natin ang pera natin ng, alam mo yun, everyday Shopee at everyday Lazada. May nothing wrong sa pagbili, pero lahat po, maging faithful tayo kay Lord. Kasi sa panahon ng abundance, delikado rin siya. Ito pangalan ito, yan, Habil. Isa sa paborito ni Lori yan, na puntahan. Another Christian store, company, multi-billion-dollar business. Pilihan siya ng mga crabs, madami mga decoration, something. Katulad siya ng Chick-fil-A. Siya din po, close sila pag Sunday. Imagine pinagpapala ni Lord, no? Close sila pag Sunday. Kasi bakit they honor yung, hindi sila nag-work pag Sunday. Kasi kinikilala nila yung principle na salita ng Lord, Sabbath. Di ba, pinilikha ng Lord yung Monday to, nag-work si Lord, nag-create Monday to Saturday. Nagpahinga siya ng Sunday. Kung yung makina nga, kailangan magpahinga di ba, tao din. So, kailangan din natin magpahinga. Pag binayolate natin yung Sabbath, binabiolate natin yung principle na nais ng Lord na gawin natin para ma-refresh tayo. Physically, emotionally, spiritually. So, pinapatakbo nila yung company sa principle na salita ng Lord. Nanatili silang faithful kahit anong hardship sa pinagdadaan nila. So, ilan lang po ito sa mga Christian companies na kung saan ay nananatiling faithful sa Lord sa pagpapatakbo ng business nila. And lastly, ito po yun, resist the temptation that comes with blessing. Di ba? Madaming temptation, alam niyo po ba? Kapag napagpapala kayo ni Lord, maraming temptation. Basahin natin yung Sabi dito, for your part, Judges chapter 2, ito yung pag-uusapan natin next week. Nasa land na sila, itutuloy natin yung season nila, transition. Yung anong nangyari sila sa kanila nung nasa land na sa kanila. Ito, nakapasok na sila, binigyan ng Lord yung promises, yung fulfillment ng promises.
yung early part ng life nila sa Promised Land. Next week, pag-uusapan natin yung doon na sila namumuhay sa Promised Land. Pero, ang sabi ng Lord sa kanila, for your part, you were not to make any covenants with the people living in this land. Instead, kasi the-drive ni Lord yung mga tao doon na iba ang sinasamba. No? You were to destroy their altars, but you disobeyed my command. So, hindi nila sinunod si Lord. Why did you do this? So now I declare that I will no longer drive out the people living in your land. There will be thorns in your sides, and their gods will be a constant temptations to you. Sa hindi nila pagsunod, mas nahirapan sila. Yun ang consequence ng disobedience sila. So, sa panahon na tayo ay komportable, doon ang panahon na talaga tayo ay mas mahirapan. Kasi bakit? Maraming temptations po. Marami pong temptations. Kayo ba? Sa kanilang temptation sa kanila, yung mga tao nakapaligid sa kanila, yung influence ng belief. Imagine mo kasama mo yun. Sa atin, ano yung temptations na meron kayo sa blessing na meron si Lord sa inyo ngayon? Yung temptations to fit in, di ba? For example, empleyado ako, naalala ko nung ako po ay nag-work sa, paulit-ulit ko naman to, kaso gusto ko lang i-emphasize ulit. Nung nasa pharmaceutical ako, di ba? Hindi ko alam na yung time pala na yun, okay naman, pero habang kailangan ko palang gawin yung isang bagay na alam mo, against sa values, sa principle, magdadali mo yung mga kliyente mo sa bar, di ba? Tagay. Nung una medyo talagang hirap na hirap ako, pero nanindigan ako, so it cost me my, job, di ba, nag-resign ako. Pero nakita ko yung hand ni Lord. Kasi ang reason ko bakit ako kailangan mag-stand, kasi nakita ko from the start kung paano ko pinagpala ni Lord doon sa trabaho ko. At nung mag-stand ako, nakita ko pinagpapala ako ni Lord. So bakit ko iiwanan si Lord? Bakit ako matatakot na hindi manindigan at matakot naman ako sa boss ko? Sorry ha. We have to honor our boss. We have to honor our employers. Pero may limitation yun, may boundary. Kapag ang pinapagawa sa iyo ng boss mo ay something na alam mo na mako-compromise ang faith mo, hindi mo kailangan sumunod. Pero you have to be respectful pa rin. So ako lang sinasabi ko, sir, hindi ko kaya gawin yan. Ayokong gawin yan kasi alam ko, hindi yan ang kalooban ni Lord. So magmula na mag-stand ako, yun naging mahirap na para sa akin. Pero nakita ko na ang Lord napaka-faithful niya. So marami pong temptation kasi imagine mo, may pera ka, kahit saan ka pumunta, daming babae, ang daming pwede mong magawa dahil saan? Dahil sa pera. So marami pong temptation. So manatili po tayong i-resist natin, huwag nating labanan po natin kung ano yung temptation na kasama ng blessing. Anong blessing, anong temptation meron kayo sa blessing na meron kayo ngayon? Temptation na sa school or sa family. Anong temptations meron po kayo ngayon? Naisip niyo po ba kung ano mga temptations na pwedeng mag-cause sa inyo para hindi kayo maging faithful at magtuloy kay Lord sa relasyon niyo sa Kanya? Naisip niyo po ba kung anong temptations meron kayo? So, kailangan po nating maging aware. Kailangan po nating manatiling nakabukas ang ating spiritual eyes. Lalo sa panahon ng season of abundance or blessing. Kasi maraming temptations. Yung temptations pa lang sa umaga na dahil, halimbawa, pinagpapala ka ng Lord financially, ang dami ng, especially technology, di ba? Ang dami ng emails, ang dami ng mga kailang orders, ang dami ng, nakukuha niyo ibig sabihin, lalo na sa mga parang I have to check my email pa, ganito. Dati time for the Lord yun. Kasi kailangan kong, kahit yung Sunday, kailangan ko i-check itong ko. Naman yung church ka tapos nagbubukas ka ng kasi bakit? Kailangan ko sa company, kailangan ko sa work. Tandaan po natin, si Lord ang nag-o-open ng opportunity, kaya niyang pagpalain yung araw ng Monday to Saturday.
In fact, sabi nga yun, di ba, God, sabi niya, po-protection po kayo from any diseases. So, si Lord, kaya tayo natin protection po tayo sa panahon na ino-honor po natin siya. So, maging faithful po tayo at i-resist po natin anumang temptations na pwede pong makasakit sa atin, sa ating relasyon sa Lord. So, ang solusyon, huwag manatiling mag-isa sa panahon ng, kasi iba di ba nawawala? Napasan nyo, pag pinagpapala ni Lord, minsan, nasaan na si kapatid? Parang hindi ko na siya nakikita. Dati noon, parang, may pinagdaan ng problema. Kaya atin na atin. Nung panahon na pinagpapala, nasaan na siya? Wala nang time ngayon kasi daming overtime, ang daming mga rackets, ang daming mga ganito. So, prone po tayo sa temptation. Tanda po natin, mas natin po tayong manatili sa Lord. Naka-plug in po tayo sa ating, like ko sinasabi, small group, kasi ito yung discipleship approach para mas lalo po tayo lumago sa ating Lord. So, in closing, bago po tayo umawit, think of one blessing na meron kayo kay Lord. Ano ba yung blessing na meron kayo kay Lord ngayon? And paano nyo siya i-honor? Anong gagawin nyo sa blessing na meron kayo ngayon? Either blessing ng health yan, blessing ng work, business, blessing of friendship. Anong blessing? Anong gagawin nyo sa blessing ni Lord? Paano kayo mananatiling faithful kay Lord sa panahon ng blessing? Pwede ba natin awitin yung kanina, yung isang, you've been so good to me. Yung lyrics ang ganda di ba? Every step, si Lord faithful. Napakabuti ni Lord. Ang ganda ng lyrics ng awitin na to, pinapakita dito yung, sige po, habang papunta po dito yung mga music team, gusto ko po mag-reflect tayo sa kabutihan ng Lord at nawa yung mga pinag-usapan nating principle, truths, ay maging gabay natin para mabantayan po natin ang ating mga buhay. Salamat sa Lord sa blessing. Salamat sa Lord sa mga opportunity. Salamat sa Lord sa lahat ng binibigay sa atin. Pero kailangan huwag tayong maging complacent, huwag tayong maging relax. Pwede ba tumayo tayo lahat? Pero kung kayo po ay nasa season ng season of season of hardship at season of waitings pa rin ngayon, naiwan kayo last week, maging reminder at encouragement po sa inyo itong ating pinag-aralan ngayong umaga. Na Lord, pag pinagpala mo ko, tulungan mo ako na maging faithful sa iyo. Na kung paano hindi mo ako iniwan, hindi rin kita iiwan.